Magandang umaga po sa ating lahat. Dito ba ako? Okay. Kala. Good morning po ulit mga kapanalig. Okay. So mga kapanalig, sa araw na ito, ating pag-usapan ang pagtanggap sa krus ng ating buhay. At dito, subukan nating intindihin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng krus at ano ang kabuluhan nito sa ating buhay, no? Pero bago niyan mga kapatid, no, may kaibigan kasi ako, sabi niya sa akin, "Shoutout mo naman ako." Kaya shoutout natin mga kapatid ang ating liturgy staff ng Quiapo, mga kapatid, no, na nakikinig sa ating social media ng Kapanalig Community at DZRV 846, no? Si Kuya Adrian Hapa, no, ang kanilang supervisor. Of course, ang clergy din natin doon na patuloy na gumagabay sa ating mga deboto at mga pilgrim. Sina Father June Sesco ng rector, si Father Robert, si Father Jonathan ang in charge ng liturgy. At sa mga kasama nila, nandun din ang kapatid naming Carmelita, si Father Paul Medina, na tumutulong din sa Quiapo, no, as formator ng Merciful Missionaries. Si Father Paul, mga kapanalig, ay masasabi natin siyang pinakaunang Carmelite na Pilipino, no, na naging produkto ng mga Dutch Carmelites nung nagmission sila dito sa Pilipinas, no? The very first Filipino Carmelite. Bakit nga ba, mga kapanalig, importante ang krus sa ating buhay? Bakit nga ba kailangan natin ito bilang mga Kristiyano? Pagnilayan muna natin mga kapanalig sa katahimikan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ating gamitin ang ebanghelyo natin para bukas, 18 linggo sa karaniwang panahon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako. Hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtin, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya ay tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. "Sumampalataya kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin?" "Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, simula ngayong linggo hanggang sa simula noong linggo hanggang sa 21 linggo, mga kapatid, so buong linggo ng Agosto, ang pagninilaya natin ay yung Ebanghelyo ni San Juan, no? At
babalik tayo kay San Marcos sa ika-22 linggo. Sa mga linggong ito, ang pinagninilayan natin ay ang katotohanang ang ating Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay na siyang pinadala ng ating Diyos Ama para tayo ay mabigyan ng buhay. Dahil tayo ay kanyang sobrang minamahal. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Diyos Ama dahil tayo ay kanyang minamahal. Mga kapanalig, let me put this idea forward, no? Ang krus ng ating Panginoong Hesus, ito ay ang pagmamahal ng Diyos Ama para sa ating lahat, sa sangkatauhan. Ito minsan, mga kapanalig, ay hindi natin makikita, no? Hindi natin ma-realize kasi ang makikita lang natin ng ating makamundong mga mata ay ang pagsasakripisyo, paghihirap ng ating Panginoong Hesus. At ano ang palagi nating sinasabi kapag nakikita natin ang ating Panginoong Hesus na nakahandusay sa krus? Anong sasabihin natin, mga kapatid, usually? Ang sakit, kawawa, nakakaawa ang ating Panginoon. Minsan, tayo ay nagtatanong, Lord, bakit mo naman hinayaan, pinayagan ang iyong anak na maghirap at masaktan? Drama-drama tayo, umiiyak. No? Kawawa naman si Jesus. Kawawa ang iyong anak. Naalala ko yung sabi ng aking pamangkin, no? Mga 6 or 7 years old siya noon, mga kapatid. No? Nung pinakita ng aking ama ang isang crucifix, sabi, ang aking pamangkin, nung nakita niya yung crucifix, sobrang iyak. No? At kasi naawa siya sa ating Panginoong Hesus. Iyak siya ng iyak, mga kapatid. Ang nakita niya, mga kapanalig, ay ang sakit ng mapako sa krus. Na-imagine niya kung gaano kasakit. Mahilig tayong manakot sa mga batang makukulit, mga kapatid. No? O kahit sa ating, tayo mga matatanda, no? Sinasabihan natin ang ating mga sarili kapag tayo ay nagkakasala, no? Lord, dinagdagan ko na naman ng pako sa iyong puso. No? Sino bang nagsasabi nyo? Nagsasabi ba kayo noon? No? Dinadagdagan ko na naman ng pako sa iyong puso. Sobra kitang sinaktan sa aking pagpiling maging makasalanan. Ang sama-sama ko, sorry ng sobra, Lord. Hindi ko deserve ang iyong pagsasakripisyo. Hindi ko deserve na ikaw mamatay sa krus. And then we realize, mga kapatid, na kung hindi mamamatay si Jesus sa krus, hindi tayo mapupunta sa langit. Kaya nung sasabihin natin, ay sige na lang Lord, okay na lang. Kasi otherwise, pag hindi po siya mapako sa krus, sino ba mapupunta sa langit? Lahat tayo ay makasalanan. No? Lahat tayo we are not worthy to enter heaven because of our sin. No? Kaya sabihin natin, sige na lang Lord, okay lang po. Kahit masakit. Better for others to sacrifice rather than tayo ang masaktan, mga kapatid. Ganun ba? Ikaw na lang gusto mo diba? Parang ganun. Gusto mo nang mahirapan ikaw na lang. Sige, ayaw ko. Mga kapanalig, masakit ang krus. Masakit mapako sa krus. Pero, hanggang doon lang ba ang ating pagtingin sa krus? Hanggang doon lang ba ang krus? Hirap, pighati, sakit, pagsasakripisyo. Una sa lahat, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod, mga kapanalig ng ating Panginoong Hesukristo, ating natanggap ang tanda ng ating Panginoong Hesus.
Alam niyo ba na tayong lahat na mga mananampalataya, na mga kapanalig, ay may mga tattoo? Meron po kayong tattoo. May tattoo po ba kayo? Wala, Father. Minsan, hindi ako nagkakatattoo. Bawal po yan, no? Dati, sabi na, bawal. No? Bawal mag-tattoo. No? Oh. Kala ko nga hindi tatanggapin pag may tattoo, hindi pwede pumasok pagkapari. No? Pero marami naman ako nakikitang may tattoo. No? Oo, no? Lahat tayo, mga kapatid, may tattoo. Alam mo ba yon? Hanapin mo nga tattoo mo. Mahanap mo ba? Hindi talaga, no? Hanapin mo yung tattoo ng katabi mo, no? Baka meron, no? Hanapin nyo, baka meron kayong makikita, mga kapatid. Kasi meron talaga tayong tattoo. Sa maniwala kayo at sa hindi meron, no? At itong tattoo, mga kapatid, ay nandyan sa inyong puso. Ano? Nilagay ng ating Panginoong Diyos. At ano yung tatong ito? Ang krus ng ating Panginoong Jesus. Inukit, mga kapanalig, ng ating Panginoong Diyos nung tayo ay nabinyagan. No? Pero minsan, dahil sa bigat at sakit na dala ng tatong ito, gusto natin itong alisin, tanggalin, mga kapatid. Erase. Ayaw ko na. No? Ano? Gusto mo bang alisin ang tanda ng ating Panginoong Jesus sa iyong buhay? No? Ano ang tanda ng ating Panginoong Jesus? Na siyang magpapakilala sa atin bilang mga tagasunod niya. Na siyang palatandaan na tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos Ama. No? The mystery of the cross. No? Naalala nyo yung sinabi ng ating Panginoong Diyos nung tinanong siya, magbabayad ba kami ng buwis? No? Anong sinabi niya? Tingnan nyo kaninong mukha ang nandun sa coins. Sa, ano nga ba yun? Oo. So, ano sabi nila? Kay Cesar po. Ngayon ang tanong, kaninong mukha ang nandyan sa iyong puso? Ano? May isa kaming napaka low-key, mga kapatid, no? Pero in a way, sikat siya na santo, no? Pero sa atin, hindi natin siya kilala, no? Pero isa siya sa mga patron ng Europa, mga kapatid. Ang pangalan niya ay Edith Stein. Kilala niyo ba siya? Kilala yun ni ate. Hindi yung kilala, di ba? Kaya low-key, hindi siya masyadong kilala, no? Ang kanyang religious name ay Santa Benedicta, no? Teresa Benedicta of the Cross, no? Teresa Benedicta ng Cruz. Isa siyang Hudyo, no? Na nakita niya sa krus ni Jesus ang kanyang hinahanap. At ano iyon, mga kapatid? No? Ano ang kanyang hinahanap, no? Pero sabi nga, di ba? The mystery of the cross. Misteryo, mga kapatid. Si Santa Teresa Benedicta ay isang scholar, respetadong philosopher, mga kapatid. At sa kanyang panahon, isang napakalaking karangalan dahil siya ay isang babae, mga kapatid. Bihira ang babae sa panahong iyon na maging isang propesor, no? At siya ay nagiging propesor sa isang kilalang institusyon. Isa rin siyang Hudyo na naghahanap sa katotohanan. At sabi nga niya, ang sino mang naghahanap sa katotohanan ay naghahanap sa Diyos. No? Ang sino mang naghahanap sa katotohanan. Eventually, mga kapatid, nabasa niya ang librong ginawa ni Santa Teresa ng Avila, Santa Teresa de Jesus. Kilala niyo siya? Kilala siya, no? Mas kilala siya, no? Saint Therese of Jesus. Nabasa yun ni Santa Teresa Benedicta ng Cruz, no? At sabi niya, mga kapatid, ito
Ito na ang hinahanap ko. Ito yung katotohanan na hinanap ko, mga kapatid. Kaya mga kapatid, siya ay naging Katoliko. At hindi lang siya naging Katoliko, siya ay pumasok pagkamadre, mga kapatid. No? Naging Karmelitang madre. Pero dahil siya ay Hudyo, siya ay inaresto, no? At dinala sa Auschwitz, no? Ng mga Nazi, no? Kasi ito yung panahon ng Second World War, no? Nazi. Ayaw nila ng mga Hudyo. So lahat ng mga Hudyo kanilang dinala sa concentration camp. At ang pinakamalalang concentration camp ay yung sa Auschwitz sa Germany, mga kapatid. Dinala siya doon kasama ang kanyang kapatid na si Rosa. Si Rosa ay isa ding madre, no? Naging madre din si Rosa, no? At doon sila pinatay ng mga Nazi dahil sa katotohanang dala-dala nila. Sabi ni Saint John Paul II, mga kapatid, no? Na ang buhay ni Santa Teresa Benedicta ay nagturo sa atin na ang pagmamahal kay Kristo ay may kaakibat na paghihirap. Love for Christ undergoes suffering. No? Napakahirap pala maging Kristiyano kasi maghihirap pala tayo dito, mga kapatid. Gusto nyo pa? No? Sabi pa ni St. John Paul II, mga kapatid, tungkol kay Santa Teresa Benedicta, na ang sino mang tunay na magmamahal, hindi tumitigil sa pagmamahal dahil lang sa paghihirap. Diba? At alam niyan ng mga nanay, mga tatay, no? Mga parents. No? Lalong-lalo na pag may mga anak na nagloloko, no? Na, kahit naghihirap ang nanay, tumitigil ba kayo sa pagmamahal ng iyong anak na naging sakit ng iyong ulo, naging cause ng iyong paghihirap? Hindi, mga kapatid. Kahit araw-araw pa kayong inaaway. Pagsabi, ma, pahingi ng pera. Pagalit pa. O ito. No? Ang nagmamahal, hindi tumitigil sa pagmamahal dahil lang sila ay nahihirapan, mga kapatid. No? Tinatanggap niya ang paghihirap sa kanyang pakikiisa sa kanyang minamahal. Ang krus ay isang napakalaking kababalaghan, mga kapatid. Isang mystery na mahirap intindihin kapag ito ay ating tinitingnan sa ating mga matang makamundo. Kaya yung ibang, yung hindi mga Kristiyano, no, sila ay parang nasusurprise. Bakit ba niya pinapayagan ang kanyang sarili na maghirap? Meron namang mas madali. Di ba? Talikuran mo lang. Talikuran mo si Kristo. Yun yung marami tayong mga martir sa simbahan. Anong sinasabi? Talikuran nyo si Kristo. Apakan nyo ang crucifix. Mabubuhay kayo. Hindi kayo maghihirap. Pero anong ginagawa ng mga martir? Hindi ko gagawin yan. Hanggang sila ay pinatay. Diba? Ganun, mga kapatid. Kaya, hindi maintindihan ng mga tao, ng mga nasa mundo, ang mga Kristiyano, kung bakit na kahit tayo ay nahihirapan, tayo pa rin ay patuloy. Kaya, napakalaking misteryo talaga ang krus, mga kapatid. Pero, kapag ang ating mga mata ay magiging malinaw dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, ito ay ating maintindihan. Kahit konti lang. At ito ay ating matanggap. No? Kaya dapat ang ating mga mata, mga kapatid, no? Hindi lang itong mga mata, ang mata nating nasa puso. Dapat maging klaro ang ating pagtingin, mga kapatid, para ating maintindihan. No? Dahil, mga kapatid, no? Dahil sa ating pagmamahal sa Diyos,
maiintindihan natin ito, no? Konti lang ang kailangan at konti lang din naman ang naintindihan ni Santa Teresa Benedicta. Kahit pa sa kanyang pagiging matalino, mga kapatid, she did not claim na naintindihan na niya ang krus. Pero sa konting ito, siya ay nakapagsabi, ito ang katotohanan. No, this is the truth. The true message of suffering, sabi ni St. John Paul II, the true message of suffering is a lesson of love. Love makes suffering fruitful, and suffering deepens love. Nagpapalalim ng iyong pagmamahal ang iyong pagsasakripisyo. Yan ang sabi ni St. John Paul II. Una sa lahat, mga kapatid, ating linawin, no? Mga kapanalig, kung ano ba ang ibig sabihin ng krus sa konteksto ng ating pananampalataya bilang mga tagasunod ni Kristo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 23, ang sinumang nagnanais na maging mga tagasunod ko, sabi ni Kristo, ay dapat na kanyang kalimutan ang kanyang sarili, pasanin niya araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. No? At sabi pa niya, mga kapanalig, sino man ang nagnanais na iligtas ang kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawala ng buhay dahil sa akin ay maliligtas. Anong kita ang makukuha sa pag-angkin sa buong mundo kung ang kanyang sarili ay mawala sa kanya? Ang sinumang nahihiya sa akin at sa aking mga salita, sabi ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng tao ay ikahihiya siya sa kanyang pagdating sa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at sa kanyang mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo, may nakatayo dito na hindi makararanas ng kamatayan hanggang makita na nila ang kaharian ng Diyos. Mga kapanalig, ito ang mga batayan ng pagiging tagasunod ni Kristo. So una sa lahat, kalimutan ang sarili. No? At pangalawa, araw-araw pasanin ang krus. At pangatlo, sumunod kay Kristo. Tatlong bagay, mga kapatid, ang ating gawain. No, pero dito focus tayo, pasanin ang krus. Anong krus ba ang papasanin, mga kapanalig? Ito ba yung mga dala-dala nating mga problema at mga bigatin sa ating buhay? Ito ba yung ating krus? O mga kapatid, pero hindi lahat ng mga problema natin sa buhay ay yung tinatawag nating krus na dapat nating pasanin. No? Hindi kasali dito, mga kapatid, no? Yung pagiging baon natin sa utang dahil sa pagsusugal at pagbibisyo, no? Malaking problema ko ngayon. No? Meron ano, wag mo akong kausapin, malaking problema ko. Bakit? Kasi natalo ako sa derby. May derby na naman. Di ba? Yun yung cross ko. Hindi po yun yung cross na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. No, ito ba yun, mga kapatid? No, yung pinapahuli ka dahil dami mong ninakawan at nilokong tao. No, ito ba yung krus? O ito ba yun, mga kapatid? No, yung ang dami mong kaaway, palagi kang pinabarangay kasi mahilig ka sa pagmamarites. Father, wala po akong peace of mind. Ang bigat-bigat po ng krus ko kasi wala akong kaibigan. Bakit? Kasi inaaway ko po sila lahat. O kaya pala. No? Ang krus, mga kapatid, na sinasabi dito, mga kapanalig, ay yung mga bigat at mga paghihirap na iyong dinaranas dahil sa iyong pagnanais na sumunod sa yapak ni Kristo. At ano ito? Ito yung pagiging iba mo sa mundo at dahil dito, ikaw ay pinahihirapan. Dahil mas ninanais mo na
gabay sa iyong buhay at pagdidesisyon ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil sa pagnanais mo na sumunod kay Kristo, ikaw ay nahihirapan, mga kapatid. Halimbawa, ayaw mong sundin ang iyong boss. Kasi sabi ng iyong boss, gumawa ka ng gawa ka na lang ng resibo. Sabi niya, kasi meron pala siyang ninakaw na milyones. Kailangan niya na ipa-justify. No? Pumunta ka dun sa barangay, papirmahan mo ito. Papirmahan mo dun sa mga tao, kahit sino lang. Papirmahin mo para ma-justify natin. Sabihin mong meron tayong pinamigay na relief. Yun pala, wala, mga kapatid. Ngayon, kinasuhan ka. No? Dahil napakadami mong alam mo yung pinapirma, mga ghost employee. No, sabihin natin, ghost scholar. Marami ka daw pinaaral. No, yun pala, wala. Marami ka lang pinapirma. At ngayon kinasuhan ka. Yun ba yung krus mo, kapatid? Lumalapit ka ngayon kay Father. Father, binigyan ko naman ng porsyento Di ba binigyan kita nung isang buwan? Alam mo kung saan yun galing? Dun yun. Dun pala yun. Sorry. Pero hindi po yun yung krus, mga kapatid. No? So, ayaw mo, dahil ayaw mo, mga kapatid, ayaw mong tumulong dun sa boss mo, no? Ginawa niyang mahirap ang iyong buhay sa opisina. Dinemote ka niya. Binigyan ka niya ng hindi magandang trabaho. Ginawa niyang impyerno ang iyong buhay araw-araw sa opisina. Palagi kang pinapagalitan dahil hindi ka nag-cooperate sa gusto niya. Yan ang krus mo, mga kapatid. No? Hindi yung krus ng boss mo. Hindi yun krus. Pero ang naging krus mo ay yung pahirap na ginagawa ng boss mo sa iyo dahil ayaw mo siyang sundin. Dahil alam mo na ang ginagawa niya ay hindi tama. No? Wala nang kumakausap sa iyo sa opisina dahil hindi ka sumasali sa kanila. No? Yun ang naging cross mo. Naging pabigat sa iyo ang iyong trabaho. Araw-araw dalhin mo ito kapanalig na may pagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos. Pero, at kapag ikaw ay mahal ng Diyos, no, maniniwala ka, siya ang iyong katuwang sa pagpasan ng krus na ito, mga kapatid. Sabi niya sa Mateo 11:28 hanggang 30, mga kapatid, halina kayong nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tanggapin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at ang aking puso ay mapagkumbaba. At kayo ay makakaranas ng kapahingahan para sa inyong mga sarili, dahil madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Alam niyo yung pamatok, no? Hindi na yan alam ngayon ng mga ngayon, no? Kung ano yung pamatok, hindi na nila nakikita. No? Pero dati kasi pag nagsasaka, no, nilalagyan yung kalabaw ng pamatok, no? Para ito yung kung saan nilalagay yung tali, di ba? Yung pamatok. Minsan, merong dalawang kalabaw, no? Kaya yung pamatok, no, merong dalawang ganun, no, para dalawang kalabaw, no? So imagine, yung pangalawang kalabaw ang ating Panginoong Jesus. At napakalakas niya, no? Kaya magaan, madali ang kanyang pasanin. Magaan ang kanyang pamatok, no? Parang meron tayong katuwang sa pagdala ng mabigat na bagay, mga kapatid, mas malakas siya, di ba? Mas malakas siya. So tayo, para lang tayong humawak, parang nagkunwari lang na tumulong. Kasi si Jesus
talaga ang nagdadala ng ating krus. No? Naranasan nyo na yon. Hindi ka naman tumutulong, mahawa ka lang parang gano'n. Nagrereklamo yung kasama mo kasi hindi mo naman binubuhat. Madali ang kanyang pamatok, mga kapatid. Magaan ang kanyang pasanin. Actually, itong siping ito ay, itong verse na ito, mga kapatid, ay patungkol sa pabigat na pinipilit ng mga Pariseo at mga Eskriba sa kanilang mga kapwa Hudyo sa pamamagitan ng mga libo-libong mga interpretasyon at mga tuntunin na kanilang pinupwersang sunurin ng mga Hudyo. No? At kapag hindi ito masunod, tinatakot ang mga Hudyo na maimpyerno kayo, sinasabi siguro nila, mga kapatid. No? Pag hindi ninyo sinusunod itong mga gawaing ito, no? Pag hindi kayo nag-aalay ng mga ganito, kaya yung mga lolo at lola natin, mga kapatid, no? Yung mga super matanda na talaga, ganun din yung kanilang nagiging karanasan. Ang nagiging pagtingin nila sa ating Diyos ay isang Diyos na mahilig magpahirap kapag hindi ka sumunod, no? Naranasan nyo ba yan? No, kailangan mo talagang maghirap. Kailangan mong saktan ang iyong sarili. Kung hindi ka mapapatawad ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang awa ng Diyos. No, ito pa yung mga tira-tira nung tinatawag natin ng schism ng Jansenism, mga kapatid, no? Mag-effort ka kasi you are not worthy, no, of the mercy of God. No, ganun. Ganun pa ba ang paniniwala nyo ngayon? Ganun pa. No? Saktan mo ang iyong sarili para maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Ganun pa ba ang inyong paniniwala ngayon, mga kapatid? No? So, gumagawa kasi ako kasi bukas pupunta ako ng Dumaguete, no? Kakandak ako ng retreat sa mga mongha nating mga Carmelites sa Dumaguete, no? 8 days retreat, no? So, hindi ko pa natapos yung ginagawa. Pero meron akong isang na ano sa anong tawag dito sa YouTube, may nakita ko na na sabi niya si Father Mike Schultz. Sabi niya, mga kapatid, sa tingin niyo ba natutuwa ang ating Panginoong Diyos tuwing nakikita niya kayong naghihirap at pinapahirapan ang inyong mga sarili? Diba? Siguro naman hindi, no? Kasi, sino bang magulang ang matutuwa na masaktan ang kanilang anak? No? Yun yung mga kapatid. Mga kapanalig, kailangan din nating baguhin ang pananaw na ito dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at sobra kang minamahal ng Diyos. At kung itong pagmamahal na ito ay iyong naranasan, gaya ni Santa Teresa Benedicta ng Cruz, ang mga pasanin mo ay gumagaan at ang buhay mo ay handa mong ibigay para sa kapakanan ng mas nakakarami. May isa pang Karmelitang santo na namuhay din ng dala-dala ang kanyang krus dahil sa katotohanan at sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang pangalan niya, mga kapatid, ay si San Tito Brandsma, Saint Titus Brandsma. Isa siyang pari na binansagang patron ng malayang pamamahayag, the freedom of the press. Dahil sa kanyang paninindigan na hindi sumunod sa kagustuhan ng mga Nazing Aleman at dahil sa kanyang patuloy na pagbatikos sa pahirap at hindi makataong sistemang nasismo, siya ay ni-red tag, mga kapatid. Alam niyo ba yung red tag? No, red tag, no? Mahilig red tag. Isa rin po na mention kanina, no? Isa po akong journalist, no? Editor po ako ng bulatlat.com hanggang po sa ngayon, no? So, ang amin pong, yung bulatlat po dahil ang aming reporting is human rights-based reporting, journalism. Yun yung klaseng journalism na inaano namin. Palagi kaming na-red tag, mga kapatid. Mga komunista kayo, sabi nila, no? Pero dahil sa bulatlat, mga kapatid, ako po ay naging pari.
no? Dahil po sa Bulatlat, no? Kaya ako nagpapasalamat sa Bulatlat. Kaya patuloy ako nagseserbisyo po sa Bulatlat dahil po doon. Nandito ako ngayon dahil po doon, mga kapatid. Hindi po kami komunista. Pero sinasabi lang po namin, no, ang kwento ng mga mahihirap na nahihirapan, ang mga pinapatay, ang mga nawawala, ang mga nariretag, no? So, yung sinulat ko nung panahon na yun, mga kapatid, 2006 ata, 2008. Yun po yung pinatay na pari sa Samar, si Father Cecilio Lucero, no? Na pinatay siya, mga kapatid, dahil po sa kanyang paninindigan. Ayun. At dahil doon, na-inspire ako sa buhay niya, mga kapatid, no? Ito si Titus Brandsma, ganun din siya, mga kapatid. Dahil sa kanyang paninindigan, siya po ay niredtag, mga kapatid, ng mga Nazi at siya ay binansagang the dangerous little friar. Hinuli at pinatay siya sa concentration camp ng Dachau sa Germany. Ang kanyang naging krus ay kanyang paninindigan sa katotohanan at laban sa hindi makataong sistema ng gobyerno. Ito ay kanyang binabatikos sa lahat ng paraan na maisip niya, sa kanyang mga lectures bilang profesor at sa kanyang mga sinulat sa dyaryo, sa pulpito ng simbahan, mga kapatid. Ngayon, pag ikaw ay magsasalita, no, patungkol sa mga ganyan, mga kapatid, sa pulpito, sasabihin nila, ay, Father, wag ka namang mamulitika. Hindi po pamumulitika. Pag iyo pong sinasabi na ang mga tao po ay nahihirapan, na sana po ang iyong flood control, no, gano'n, na bilyon-bilyon, hindi po yan dahil lang po sa mga basura. No, tayo ang inaakusahan ng mga maralita dahil po daw saan-saan tinatapon ng basura. Kasi po hindi naman po effective ang ang pangungulekta ng basura. Doon nga po sa amin sa New Manila, minsan hindi nakokolekta sa tamang araw, no, sa susunod na araw pa, nilabas na namin yung mga basura. Napakaraming mga aso sa labas, di ba? Kaya kumakalat na, di ba? Kasalanan ba namin yun? Tapos sabi nila, meron pong segregation. Segregation, nagsisegregate ka, pero pagdating naman doon sa dam site, isa di ba? So, hindi po naman kasalanan ng mga maralita po yun, no? So, ganun po, mga kapatid. Pero, pag tayo ay nagsasalita niyan, mga kapatid, hindi po yan pamumulitika, no? Pero, sinasabi natin ang katotohanan. Ganun din si Titus Brandsma. Kahit pa nung kanyang kinausap ang iba't ibang mga pahayagan sa Netherlands, mga kapatid, para kumbinsihin niya sila na hindi nila ipalabas ang mga propaganda ng mga Nazi. So, pinuntahan niya lahat, no? Mga 14 na mga pahayagan sa Netherlands, no? Kung dito pa sa atin, pumunta ng Inquirer, pumunta ng Philippine Star, ng Manila Bulletin, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Huwag niyong ipalabas yan kasi yan ay hindi naaayon sa utos ng ating Panginoon. Sabi ni Titus Brandsma, mga kapatid. At ito ang naging krus na dinala niya hanggang sa kanyang kamatayan. Pero kahit pa man na siya ay nahirapan, patuloy na pinadaman niya sa kanyang mga kasama ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Patuloy siyang naging inspirasyon at ilaw para sa mga nawawala ng pag-asa, lalo na yung mga nakulong, lalo na yung panahon nung siya ay nakulong sa concentration camp ng mga Nazi. Kaya, mga kapanalig, ano ang krus ng dala-dala mo? Ano yung krus na dala-dala mo? Ano ang mga sitwasyon, ang mga sirkumstansya na nagpapahirap sa iyong pagsasabuhay sa kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos na mahalin natin ang Diyos ng buong puso at buong pagkatao natin. Na mahalin natin ang ating kapwa, lalo na ang mga kaaway natin. Gaya ng pagmamahal sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Ang pagmamahal na kayang magsakripisyo, mga kapatid. No?
May isang kwento sa buhay ni Titus Brandsma, mga kapatid, no? Isang beses kasi, naiwan niya yung kanyang salamin. Naiwan niya yung kanyang salamin sa selda, mga kapatid. Pag mag-roll call na ang mga preso, mga kapatid, dapat nandun ka. Nakapila ka na dun. No, pag wala ka dun, mga kapatid, lagot ka. Ito si Titus Brandsma, hindi nga siya nakakakita. Di ko alam bakit niya naiwan yung salamin niya. Pero naiwan niya sa kanyang selda. Kaya nagmamadali siya, pinuntahan niya. No? At nung nakuha na niya ang kanyang salamin, mga kapatid, anong ginawa sa kanya ng gwardiya, mga kapatid? No? Siya ay tinadyakan, mga kapatid. No? Hanggang hindi na siya makatayo. Imagine, Titus Brandsma was 60 years old. Isa siyang sakitin. Sakitin siya, mga kapatid. Simula pa nung bata pa siya, no? Hanggang nung siya ay hinuli. No? Napaka-frail, mga kapatid. Yung frail na sobrang sensitibo. No? At yung padjak, mga kapatid, imagine, di ba? Yung napakabigat ng bota ng gwardiya, mga kapatid. Hindi na makakatayo. Latang-lata na si Titus Brandsma, mga kapatid. Anong ginawa niya para hindi na siya ng gwardiya, hindi na siya saktan, no? Siya ay, alam niyo yun, he crept, no? Siya, ano ba tawag doon? Gumapang siya. Hanggang dumating siya sa kanyang selda, mga kapatid. Hanggang dumating siya sa kanyang selda. Kinaumagahan, nung nakita niya yung gwardiya na gumawa niya sa kanya noon. Anong sabi niya? Good morning! Sabi niya. Nasabi nung mga nakakita sa kanya na para siyang nakakita ng kanyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Imagine, the forgiveness na meron siya, mga kapatid, para doon sa taong nagdala sa kanya ng sobrang pabigat. No? Grabe, mga kapatid, no? The forgiveness. Ang saya-saya niyang makita yung gwardiya. No, kaya yung siguro yung naisip ng kanyang mga kasamahang mga preso, mga kapatid, ano ba to? Parang loko-loko ata tong taong to, di ba? Parang ganun yung naiisip natin, no? Na parang kaaway niya yan, Bakit parang hindi niya kaaway? Kala ko ba sinasaktan siya? Di ba? Pag ikaw, meron ka yung kapitbahay mo, palagi kang inaaway na wala ka namang ginagawa. Yung basura niya, palagi niyang nilalagay dyan sa tapat mo. No? Kaya mo pa bang i-greet yung kapitbahay mo? Good morning! Uy, meron akong pansit. Bigyan kita. Oh, may lason. Pag sa makamundong mga mata, mga kapatid, siguro yun yung gagawin. No? Hindi talaga maintindihan. No? Para tayong mga loko-loko, tayong mga Kristiyano. No? Dahil ninanais natin, mga kapatid, no, na ipadama pa rin dun sa mga taong nakakasakit sa atin ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. At yun yung krus na ating buhat-buhat, mga kapatid, ating pasanin. Yung kapitbahay natin na palaging nang aaway sa'yo, yun yung krus mo. Kaya mo ba yung pasanin, mga kapatid, no? Yung anak mong nagbibigay sa'yo ng, alam mo yun, porwisyo, araw-araw na lang, no? Gaya ni Santa Monica. Di ba si Santa Monica? Anong pasanin ni Santa Monica? Si San Agustin. Pasanin niya. Di ba? Oh, araw-araw, pinagdadasal niya. Umiiyak siya sa Diyos. Sana po baguhin niyo ang aking anak. No? At kapag ang ating pasanin, no, ay ating ibigay sa ating Diyos, ito ay gumagaan. Mga kapanalig, alamin mo ang iyong krus.
Hindi po lahat ng paghihirap mo ay krus sa konteksto ng ating pananampalataya. Pero ang krus na kailangan nating dalhin para ating maranasan ang totoong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang krus na kailangan nating pasanin, mga kapanalig, ay yung mga pahirap at sakripisyo na iyong ginagawa at nararanasan dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos at pagsasabuhay sa turo ng ating Panginoong Hesus at kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya kung ikaw ay nabibigatan na sa iyong mga responsibilidad at gawain mo sa simbahan dahil ikaw na lang palagi ang pinapagalitan ng kura mo, ikaw na lang palagi ang nakikita, no, para bang pag nakita ka, bigla na lang bad mood si Father. No? Sasabi mo, ano bang nagawa ko? Ano bang nagawa ko? Pero, di ba, isipin nyo na lang mga kapatid. Meron kasi, di ba, may mga pagkakataon talaga na tao lang kasi tayo, di ba, na may mga pagkakataon lang talaga na unang kita mo pa lang, hindi na maganda yung loob mo sa kanya, no? Na feeling mo magagalit ka. No, merong mga taong ganun, di ba? Naranasan nyo ba yun? Na merong taong mabigat na talaga sa kalooban mo. Unang kita mo pa lang, no? Hindi pa kayo magkakilala, pero mabigat na siya para sa iyo. Hindi mo pa siya kilala, mga kapatid, no? Pero baka yun yung nafe-feel ni Father sa iyo, no? Kaya hayaan mo na lang siya. Pero ipapadama mo sa kanya, no, ang pagmamahal ng Diyos, no? Yun yung maging pasanin mo. Ito yung krus mo. Kapag ikaw ay naninindigan laban sa mga nang-aapi at nang-aabuso, sa mga mahihirap at nahihirapan, at dahil dito ikaw ay nakararanas ng panghaharas, pangreredtag, ito ang iyong krus. Kapag ikaw ay membro ng LGBTQ++ community, mga kapatid, at nais mong maipakita na kayang mamuhay ng tapat sa turo ng ating simbahan, kahit pa man na ikaw ay kinukutya at pinagtatawanan ng iyong mga kaibigan at kasamahan, o nire-reject, ito ang iyong krus. Kapag ikaw ay walang-wala na mga kapatid, pero nagbibigay pa rin ng oras sa gawain ng ating simbahan, nagbibigay dito sa kapanalig, mga kapatid, dahil alam mo, no, na itong iyong binibigay, mga kapatid, ay nakakatulong para maaabot sa nakakarami ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, kahit sa konting yan, mga kapatid, ito yung krus na iyong dinadala, kapatid. Ano ang kabuluhan ng krus natin, mga kapanalig? Ng ating mga pagsasakripisyo, paghihirap, para lang maisabuhay natin ang ating pagkakristyano. Balik tayo sa ating ebanghelyo na binasa natin kanina. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Mga kapanalig, kahit pa man na tayo ay may krus na dinadala, ang misteryo ng krus na ito ay magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaginhawahan. Kahit pa gaano kabigat ito, dahil mga kapanalig, alam natin na sa pagpasa natin sa krus na ito, ating pinapadama sa ating Panginoong Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. At ito yung misteryo, ito yung milagrong hindi maintindihan ng napakarami, mga kapatid. Ito ang mag-inspire sa kanila, ang magpapaunawa sa kanila kung gaano ka kamahal, kung gaano sila kamahal ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Of course, mga kapanalig, no? Sa ating pagsasabuhay, sa ating pananampalataya, at sa ating pagsusukli sa ating natanggap at naranasang pagmamahal ng Diyos para sa atin, marami tayong madadaanang krus na magpapabigat sa ating paglalakbay at minsan magiging rason sa ating pagdadalawang isip, no?
magiging rason na tayo, Lord, tanggalin mo na tong tattoo, ayaw ko na. No, sasabihin natin mga kapatid, no? Pero salig lang, mga kapanalig, no? Dahil sa dulo ng pagdadala natin sa krus na ito, ay ang umaapaw na biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na sobrang nagmamahal sa atin, sa iyo. At huwag kang mahiyang sumigaw at humingi ng tulong sa ating Panginoon kasi nandyan lang siya. No? At ang sabi nga ng ating Panginoon, mga kapanalig, halina kayong nahihirapan at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tanggapin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at ang aking puso ay mapagkumbaba at kayo ay makakaranas ng kapahingahan para sa inyong mga sarili dahil madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Maraming salamat po and good morning. Ayan, maraming salamat po, Reverend Father Richie Salgado. At syempre, pipili tayo sa ating mga kapanalig kung sino yung mga gustong mag-share ngayong araw. Ayan, sino po ba ang gusto mag-share ngayong araw na ito? Parang kanya-kanya silang ano. Kanya-kanya, tumahimik. Ayan, pipili tayo. Sino kaya sa kanila ang gustong mag-ano? Ayun, Si Sister. Si Sister. Ito po, Sister. Hello po. Magandang umaga po sa inyong mga kapanalig day. Ako po ay nagkasakit nung kasalukuyan pong yung sobrang init po talaga. Tapos na high blood po ako. Hindi po ako makapunta ng Quiapo dahil may sakit po ako. 160 po yung aking nahihilo po ako. Tapos sabi ko sa Pong Jesus Nazareno, sa pag-birthday ko, sabi kong gano'n nung isang araw, birthday ko 30 po. Pupunta din po ako ng Quiapo dahil po masama po ang pakiramdam ko, sabi kong gano'n. Nung Friday po, nagsimba po talaga ako ng Quiapo kahit masama ang pakiramdam ko po. Kahit nahilo-hilo ako, sabi ko sa mga doon sa simbahan, pasukin niyo po ako dahil ako po, baka mahihilo po ako. Tapos, sige na, sabi niya gano'n, pumasok ka po. Sabing gano'n. Wala akong ginawa po, kundi umiyak kay Pong Jesus Nazareno. Sabi ko kay Pong Jesus Nazareno, gabayan mo po ako sa aking pagpunta po ng Quiapo dahil sobra po yung yung high blood ko po. Mga 2 buwan po yata, hindi ako nakapunta ng Quiapo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Pong Jesus Nazareno dahil po hindi po niya ako pinabayaan at hindi po niya ako yung yung nahilo, hindi po ako nahihilo po, gabayan mo ako Pong Nazareno, basta po makapunta lang po ako sa Quiapo dahil birthday ko po sabi kong ganun po sa kanya, palagi ko po yan si Pong Jesus Nazareno dahil po talaga yan, tawag ito, yung palagi po ako nagpupunta sa kanya sa Quiapo dahil ako po na-aksidente sa Mindoro. Na-aksidente po ako ng Mindoro. Pagkatapos ito po, maga itong mukha ko. Ito napilay po itong kamay ko. Tapos naubos yung pera ko po sa kakagasto sa pagpa-check up, ganon. Sabi ko, Jesus Nazareno, sabi ko, tulungan mo po ako dahil ubos na po yung pera ko. Sabi kong ganon, papayagan na niyo po ako na kahit
makapaglaba lang po ako, basta mayroon lang po akong pagkain. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos pinahayagan naman po niya ako. Alam po ninyo, sasabihin ko po sa inyo, bakit po? Pag minsan po, nagsisimba ako ng Quiapo, bakit po may kumakalabit sa akin? Binibigyan po ako ng pera, 1,000 po. Kaya nagpapasalamat ako kay Pong Jesus Nazareno. Ikaw po ba yun, Jesus Nazareno? Mayroon ka bang tao na inuutusan para mabigyan ako ng pera? Kahit po sa Baklaran, may kumakalabit lang po sa akin ng pera. Bakit po binibigyan nila ako ng pera? Alam po nila kasi, wala talaga po akong pera at saka hindi ako makapaghanap buhay. Oo. Pagkatapos, insishare ko po, sabi ng pinsan ko, ante, sabi niyang gano'n, pwede ba ipagdasal mo naman ako? Dahil gusto ko pang manganak eh. Sabi niyang gano'n sa akin. Tapos gusto ni Jomar na magkaroon pa ng anak. Kasi 7 years old na po yung kanyang anak. Father, 7 years old na po. Tapos sabi niya, o sige, sabi kong gano'n. Kasi madalas naman ako pupunta ng Baklaran eh. Tapos po, sumusulat po ako kay Mama Mary, na Mama Mary, bigyan mo po ng yung pinsan ko, ng anak, kasi gusto pa po nilang magkaanak. Tapos, pag susulat ko po kay Mama Mary, hinuhulog ko po yun. Tapos sabi ng pinsan ko, auntie, wala pa eh, sabi ng ganun. O sige, maghintay-hintay ka lang, sabi kong ganun. Darating at darating yan sa'yo, magkakaroon ka ng anak. Talaga, auntie? Oo, sabi kong ganun. Father, maghintay ka lang, magkakaroon ka ng anak. Tapos binigyan po sila ng anak. Napagkatalino po, Father, at saka napagkatalino at saka yung niya, talagang binigay po talaga ni Mama Mary sa kanila. Ang tanilo po ng bata. Bakit, sabi ko, tuwing punta ko ng Baklaran, umiiyak po talaga ako. Sabi ko, mahal na ina ng saklulo, ibinigay mo po sa akin yung blessing sa pinsan ko. Sabi ko gano'n. Bakit po, Father? Napagkabait talaga ng Pong Jesus Nazareno sa akin, Father. Alam po ninyo, mayroon po akong alaga, 3 alaga ko sa Amerika. Inalagaan ko po yun sila, mula nang maliit po yan sila, inalagaan ko sila, hindi ko po sila pinapabayaan. Tapos tuwing, kasi nung birthday ako, bakit po, Father, binibigyan nila ako ng pera, pinapadalhan po ako ng pera. Bakit ganun po, Father? Kasi kung mayroon ka palang pinaghihirapan na nung maliit sila, talagang binigay ng Panginoon sa iyo na yung mayroon kang tinanim, mayroon kang aanihin. Ganun pala yun. Kaya, Father, alam mo yung alaga ko sa Amerika, yung Simot ang pangalan, sasabihin ko na po talaga, yung mga alaga ko sa Amerika, sabi niya, o sige, sabi niya ganun, asikasuhin mo na yung mga birth certificate mo. Sabi niya, para makapunta ka ng Amerika, kukunin ka namin. Alam mo, Father, nandun sa pangalan ko, nung bininyagan ako, hinahanap-hanap ko, Father, yung pangalan ko. Alam mo, nakalagay doon sa pangalan ko, bakit Lucy Prida? Hindi Lucy Prida yung yung pangalan ko. Tapos sabi ko sa ninang ko, ninang, ano pa talagang pangalan ko? Lucy Prida. Ha? Bakit gano'n? Nakalagay doon na Lucy Prida. Kaya pala, Father, na hindi ko makita-kita yung pangalan ko. Iba pala yung pangalan ko, Father. Iba po talagang pangalan. O sige, sabi niya gano'n. Father, alam po ba ninyo, hindi na ako nakaalis. 11 years, Father, na naghiwalay kami ng asawa ko. Bakit naman, Father, biglang dumating yung asawa ko? Dumating talaga. Ha? Hindi na ako makapunta ng Amerika. Sabi kong ganun kasi gustong-gusto ng mga alaga ko doon. 3 sila magpapamilya, na talaga sila doon eh. Parang nandoon nagkabahay na po talaga sila doon. Gustong-gusto ng asawa ng nag-aalaga sa akin na, ayaw mo kasi sa amin eh. Ayaw mo pumunta doon sa Amerika. Sabi ng ganun, Father. Kaya hindi na ako, Father, nakapunta ng Amerika. Sana, Father, mayaman na sana ako ngayon. Oo, talaga, Father. Oo. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din kay Pong Jesus Nazareno. Alam po ninyo, si Pong Jesus Nazareno, pag mayroon po kayong hinihiling sa Kanya,
ibibigay po niya dahil yung alaga ko sa Amerika, Father, namaga po kasi yung bituka ng alaga ko sa Amerika, si nursing po yun eh. Sabi niya, ipipray mo naman ako kasi namamaga yung bituka sa nukop. Tapos na naginip ako, Father. Alam mo, Mot, sabi kong gano'n, nakausap ko kasi sa Father, na at tama nung tumawag siya. Alam mo, Mot, sabi kong gano'n, alaga ko po yung Father. Talagang mahal na mahal ko po sila. Sabi ko, Mot, sabi kong gano'n, kasi nanaginip ako sa iyo eh. Ano yung panaginip mo? Bumili ka daw ng crucifix. Nanaginip si Pong Nazareno na bumuli ka ng crucifix kasi nung Yolanda, Father, natanggal kasi yung malapit lang sa dagat, natanggal yung dito, nung crucifix. Tapos, bumili ka ng crucifix, sabi kong gano'n, kasi nanaginip ko sa'yo. O sige, humingi ka ng pera dyan kay Tabi. Binigyan kami ng pera, Father. Bumili kami sa may, yung bilihan na talaga ng mga crucifix, Father. Binigyan kami ng pera, alam mo, Father, sinakay pa namin sa barko yung Father. Basta mailagay lang ang Jesus, ang crucifix doon sa simbahan namin. Doon po talaga, Father. Napakadaming Opo. miracle ang ating Nazareno. Ang dami talagang Maraming salamat biniblessing po si Lord dahil sa akin. nagpapakita Mahal si na mahal Nanay. po niya Yes, ako. Mahal na true mahal po. po talaga. Naramdaman ko yung Father sa puso ko. Isang pagmamahal po ng isang Maraming ina. salamat. Maraming salamat po, sister. Maraming salamat po. Yes po. Ayan. At bago po umalis si Father, isang picture lang daw po. Picture po. Up. Ayan. Ayan, may mag-share po. Ay. Ayan, sige. Sige po, sister. Magandang umaga mga kapanalig. Lagi ako ang present dito, ito rin first Sunday. I-share ko lang na ang cross ng buhay ay grasya ng Diyos. Lahat ng pangyayari sa buhay ko, tanggap ko po yon. Ako ang nagpapakain, lahat sa akin. Kaya, thank you, Lord. Hanggang kailan ito, Lord? Kahit na hanggang bawian mo ako ng buhay, dala-dala ko sa kabilang buhay. Hindi ko bibitawan ang ibinigay mo sa akin na obligasyon na wala nang ibang kukuha, kundi ako lang. Thank you, Lord. So ngayon, dumako na po tayo at alam, isa ito sa inaabangan ng ating mga kapanalig. Sino kaya ang 8 makapag-uwi ng ating grand prize? Ayan, nagpipicture pa sila. Ayan, excited na pa kayo mga kapanalig. Sino kaya
ang 8 makapag-uwi ng ating grand prizes. Sino kaya makapag-uwi ng 4 na winner ng aficionado, 2 winner ng Veritas Radio, 2 winners ng Veritas Jacket. Ayan. Sino kaya ang makapag-uwi? Ayan, ang mahiwaga. Ayan, ang unang makapag-uwi ng aficionado. Congratulations, Kapanalig Ellen Manuel. At ang sunod na nanalo ay si Kapanalig Julieta Roque. Yes, congratulations. At ang pangatlong makapag-uwi ng aficionado, congratulations, Kapanalig Maria Violeta Budiao. At ang sunod na nanalo na mag-uwi ng pensyonado ay si Kapanalig Alejandro Alcantara. Ayan. Ayan. Nasa na po yung ating mga Mga winners? winners po. Nasa na po? Ayan, picture po muna tayo. Isa pa. Ayan, kulang ng isa. Nasa na ba yun? Nasaan po ang isang nanalo ng aficionado? Alejandro. Si Brother Alejandro Alcantara. Ito na ba siya? Si Maria Violeta. Si Silvia. Dito na. Si Sister si- Ellen Manuel. Ah! Thank you po. Ayan, Maraming congratulations. salamat po. Ayan, sino kaya ang 2 winners na makapag-uwi ng Veritas Radio? Ayan, congratulations, Kapanalig Mary Ann Timbol. At ang isa pang winner ay si Kapanalig Rizilia De De Villeres. Ayan, congratulations. Congratulations po. Ayan, picture. Thank you po. Ayan, sino kaya ang 2 winner na makapag-uwi ng Veritas Jacket? Bigyan ng jacket yan. Ayan, sino kaya? Congratulations, Kapanalig Holita Galo. At isa pa pong winner, congratulations, Professor Bida Makaspak. Wow. Bigyan ng jacket yan. Jacket po. Congrats po, sister. Ayan. Ayan, isa pa daw picture po. Ayan, pasalamatan po muna natin ang ating mga benefactor ngayong buwan ng Agosto. Maraming salamat. Kapanalig Crispin Lastor, Aida Liari, Rosalie Sotelo, Elizabeth Santos, Elisa C. Mercado. Maraming salamat Kapanalig Eldefonso Mejia, Linda Tan, Julieta Eitiniana, Lourdes Romero, Agnes Tabing, Vivian Tan, Lolita Lopez, Tommy Sasa,
Agnes Yapno, maraming salamat kapanalig Elias Lariacas, Antonio Viray, Carmelita Reyes, Christine Ramirez, Naomi D. Ragandap, Johnny Tuason, Emelita Tuason, Henry Rejano, Bonifacio Romasasa, Janina Rabara, Gerardo S. Miliana. Maraming salamat kapanalig Emerita Molos, Lenida Ibasco, Odessa S. Iliacas, at kay kapanalig Julieta Imson. At maraming salamat kapanalig Liza Marayag, Edna Ting, Ofelia Tumelden, Lydia Tweng, Luz Rulog. Maraming salamat kapanalig Sandra Reyes, Amor Mantele, Joshua Sayaman, Elmer Mosquida. Maraming salamat kapanalig Lilia Tubong Banwa, Liza Magdamit, Florencia Manuel, Alicia Magalagyum, Erlinda Market, Elaine Ikifan. Maraming salamat kapanalig Raquel Mariano, Evangeline Tan, Edeline Raterta, Abelina Matias, Erlinda Iquintos. Maraming salamat kapanalig Aida Molinyawe, Maria Ana Tango. Maraming salamat kapanalig Telma Villanueva, Constancia Estrella, Angelina Landingin, Maria Lourdes Yuinjo, Jose Nato, Anita Naval, at maraming salamat kapanalig Hermenia Pons. Ayan, maraming salamat din kapanalig Maria Luz Salvador, Charito Valmontes, Cesaria Tacocong, Maria Cecilia Tubalia, Jenaline D. Magbanwa, Raimundo H. Magsisi, Asuncion S. Maningas, Marie Therese Toledanes, Carmencita and Dorothy Tongko, Danilo and Onelia Quinto, Maria Cielo A. Rodriguez, Maria Socorro Rago, Maria Socorro City Harris. Maraming salamat. Father Demetrio D. Quintos, Maria Teresa Rodriguez, Magdalena B. Martin, Sister Ailinette P. Mirasol, Maria Elizabeth Kapinpin, Marian Loretta Calderon. Maraming salamat kapanalig Nanette C. Avendaño, Atina Mendoza Aguilion, Maria Rosario Olivara, Angelina Agrabante, Rosalindo de Guzman, Maria Cristina de Vera, Charito de los Reyes, Carmelita Milet Ocampo, Salvador Adi P. Pareño, at kay kapanalig Melva and Abel Pascual. Ayan, maraming salamat kapanalig Benefactor Maria Elena Co, Hilda Abar, Inyeva Alava, Bonifacio Aguirre, Aurora Alcaza, Juan Kunanan. Maraming salamat kapanalig Epifania Avena, Ilig Abing, Norma Cabrias, Lilia Amil, Al Fernando Colon. Maraming salamat kapanalig Desma Atok, Ann Cagigas, Mariza Andres, Elerni Acorda, Alicia Alviar, Yolanda Cezero, Nensita Constelo, Marvin Corsino. Maraming salamat kapanalig Milagros Reyes Cruz, Trinidad Castro, Evangeline Cardenas, Genova Dampil, Ruth Go. Maraming salamat kapanalig Nerissa Granada, Rita de los Santos, Leticia Indon, Violeta, Nono, Gemma Navalta. Ayan, maraming salamat din kapanalig Natividad Garcia, Henry Ferry, Yolanda de la Cruz, Macaria Gaspar, Elizabeth Gamboa, Danilo Gumapak, Rosalie Gonzalez, Lilibet de la Cruz, Mirna Fortesa, Marlon Barigela, Corazon Jose, Raquel Javier, Lucila Brillante, Kate Bansuelo, Georgie Benitez, Corazon Javier, Lily Jacinto, Jama Bunyi, Zenaida Bautista, Zenaida Jimenez. Maraming salamat kapanalig Rufina George, Lori Joaquin, Virginia Barbers, Grace Benedicto, Teresita Banson, Mary Ann Bulalakaw, Maria Teresa Inson, Precious Isais, at kay kapanalig Regino Natividad Jr. Ayan, maraming salamat kapanalig Sherwin Bakubak, Maria Carmen Biton, Maria Teresa Blanco, Jaime Jimenez, Catalina Belamide. Maraming salamat kapanalig Hernani Belamine, Imelda Baron, Edita Jose, Annabel Bora, Erilyn Bautista, Feliciana Bonsol, Corazon Justo Family. Maraming salamat Milagros Jacinto, Lourdes Oviar, Christy Orbeta, Novarina Borlaza, Flaviana Berlin, Annabel Joson, Imelda Baron, Paulino Haugan, Priscilla Belios, Nora Pangan, Helen Partosa,
Avelina Pascua. Maraming salamat kapanalig. Luz Poria, Amelia Halili, Josefina Halili, Carmelita Henson, at maraming salamat kapanalig Luz Hotilia. At yan po ang ating mga benefactor ngayong buwan ng Agosto. Ayan, maraming salamat po sa ating mga benefactor sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta sa Radio Veritas 846 at Kapanalig Community. Naway patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating poong may kapal. Ayan, Albert. Ayan, mga kapanalig, may bagong regalong handog para sa inyo ang inyong himpilan Veritas 846. Sa mga kapanalig na nais pong mag-renew ng kanilang pledge of support sa Radio Veritas Foundation ay maaari nyo pong matanggap ang ating bagong previs. Ito po ay Ictus Ring, isang singsing na sumisimbolo kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Para matanggap ang mga previs, maaari kayong mag-pledge ng 1,200 para sa bronze ring at 1,500 para naman sa Ictus Silver Ring. Ayan, sa mga kapanalig po na nais pong magbigay ng kanilang pledge of support gamit ang kanilang mga bangko, ay maaari po kayong mag-deposit sa atin pong mga bank account. Ang account name po natin ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Nariyan po ang ating Metrobank, BDO, BPI, PNB, Union Bank. ayan. At sa mga nagtatanong po sa GCash account ng Kapanalig Community, ito po ay nakapangalan kay Miss Apple Ann Estrella. Ang account number po natin, 0998-588-3660. O tumawag po sa ating number na 0917-621-1902 or tumawag sa ating telephone number 8925-7931-239 local 128 or isend po ang inyong deposit slip sa inyong mga kapanalig coordinator. Ayan, sa mga hindi pa po kapanalig member na gusto pong maging kapanalig member, i-text nyo lamang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at ang inyong parokya. Saan ba natin itetext yan, Brother Albert? Ito iti-text lamang sa 0998-588-3660. Sa Globe naman ay 0917-621-1902. At pwede rin po kayo mag-email sa veritaskapanalig@gmail.com. Ayan, para po sa ating mga kapanalig na nais pong magpaabot ng kanilang suporta sa Radio Veritas, pwede po kayong magpa-pick up ng inyong pledge of support. Ayan, tuwing Monday po, wala po tayong schedule. Tuwing Tuesday po, nariyan po ang Veritas sa Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. Sa Wednesday naman, andyan ang Veritas sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Ayan, tuwing Thursday naman po, nariyan po ang Veritas sa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Sa tuwing Friday, andyan ang Veritas sa may Quezon City South, Caloocan South. At tuwing Saturday po, nariyan po ang Veritas sa Bulacan, Navotas, Malabon at Valenzuela. At sa tuwing Sunday, andyan ang Veritas sa Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, tumawag lamang po or mag-text sa inyong kapanalig coordinator upang kayo ay aming ma-schedule at personal na mapuntahan sa inyong mga tahanan. Pledge on Wheels. Your pledge goes a long way. Ayan mga kapanalig, samahan niyo po kami sa ating programang Kapanalig Hour mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ang ating mga resident kapanalig, ang kumpare nyong sa balat ng radyo, Pare Koy Lopez, at ang baby love ng Radio Veritas, Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, bago po natin i-end ang ating Kapanalig Day, ay pasalamatan po muna natin ang ating mga coordinator, si Brother Raniel, Brother Edison, si Brother Lloyd, at syempre ang ating pong head supervisor, si Miss Apple Ann Estrella. At mga kapanalig, ang ating pong bagong coordinator, si Brother Rodney Lopez. Ayan, Brother Rodney, magpakilala ka muna. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat at saka sa mga nanonood po ngayong live broadcast po natin. No?
Bali, papakilala ko lamang po ulit yung aking sarili. Ako po si Brother Rodney, ang yung bagong coordinator po ng HINPW. Yun lamang po, magandang araw po ulit. Thank you po. Ayan. Ayan, muli, ako po ang iyong certified kapanalig Jessa Abrigo. At ako naman po si Brother Albert Garcia. At nagsasabing, sumainyo Oo, ang ang katotohanan. katotohanan.